Hi mga ka-farmers! Magandang araw po and welcome po sa ating channel mga ka-farmers. I got Roldan TV, buhay magsasaka mga ka-farmers. Before tayo mag-start sa ating vlog ngayon mga ka-farmers, kung bago pa lang sa aking channel mga ka-farmers, paki-like naman at subscribe and i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating channel mga ka-farmers tungkol sa mga palay mga farmers. Yan sa likod nyo. Maraming salamat po. Yung latest sa vlog natin mga farmers is yung ginagamit natin na abono or yung fertilizer mga farmers. So ipakita ko sa inyo mga farmers kung ano yung resulta ng ginagamit natin na fertilizer na ito. Atlas 14-14-14 kompleto na abono at yung 4600 Atlas na abono. Atlas, back in man. Yan mga farmers, so nakita mo sa likod natin. Yan po yung ating palay. Yan. 1 month na to siya mga farmers. Ito mga farmers, so nakita nyo, mataas yung uhay niya kasi hybrid po yung ginagamit natin. So sa next vlog ko itutukoy ko yung hybrid SL8. Yung knowing ngayon nga hybrid na kilala ngayon dito sa aming lugar ngayon kasi pinamimigay itong SL8 hybrid. So ito natin binigyan tayo ng 18 kilos na hybrid rice seed. Pero kinulang pa rin tayo. So mga first, yung topic to ngayon is yung maganda ba yung resulta ng ating palay kung ang gagamitin natin is yung Atlas 14-14-14 kompleto sa abono at pinag-combine natin sa 4600 urea abono Atlas din po. So yan, pakita ko sa inyo mga farmers yung resulta ng ating pinagsamang abono. Yan, so nakita nyo mga farmers, batang bata pa to. Pero ano tingin nyo naman yung resulta? Yan. Yan po ang resulta ng ating palay mga farmers. So, baliktaran ko muna natin yung cellphone. So yan mga farmers, yan. Matataas na talaga yung uhay niya. Yan, itong may bunga na ito, hindi dito kasama kasi na ito mga farmers, matataas talaga yung uhay niya at yung birthday yung kulay niya. So nakita nyo yan, maganda yung resulta talaga pag ginagamit natin mga farmers yung 14-14-14 Atlas at yung 4600 na urea. So yan, nakita nyo mga farmers, yan talagang sumisipak siya ng yung palay niya at yung birding na birthday talaga yun. So nakita yung birthday talaga yan, black tawag dun yung madilaw, yung birthday talaga yung ganyan yung resulta na marami niyang abono. So yan, nakikita nyo yan, pag ganyan yung palay yung farmers, kasi sigurado tayo na insakto sa abono yung ating palay. At nakikita nyo naman mga farmers, yan, wala talaga yung damo. So nakikita nyo, walang damo yan. So sobrang ganda tingnan mga farmers pag yung palay mo, ganito yung resulta. Kasi pinagigihan natin mga farmers na yung palay natin, nag-focus tayo sa palay natin na talagang walang damo, walang sakit. So yan, ang ganda yung ating palay. Yung mga birthday mga farmers, sa atin yan lahat. Kung sa kabila, hindi sa atin. Ito lang. Yung may latang mga farmers yung parang walang laman, hindi yan sa atin. Iba yung mag-ari niyan. So ito lang sa atin mga farmers.
Kaya mga ka-farmers, nire-recommend ko talaga yung pinagsamang 14, 14, 14 at yung 4600 na urea mga ka-farmers, kasi maganda yung resulta talaga ng palay. So, based on dito sa amin sa Bohol mga ka-farmers. Depende naman yun sa climate ng yung lugar. Dito sa amin hindi masyado, parating umulan ngayon mga ka-farmer, kaya itong palay natin matagal to nabunuhan, 20 days bago nabunuhan to. Kaya pinaghihiyan natin na mabunuhan talaga agad, kasi yung reason mga farmers kaya hindi natin nabinuhan ng maaga kasi parating umuulan. So hindi pwede na mag-abuno tayo na umuulan, maraming tubig yung ating palayan, kasi masasayang yung ating abono. Kasi yung ating yung abono mga farmers, sobrang mahal yung abono, so hindi natin kayang na parati yung bumili ng abono kasi masasayang lang. So kailangan talaga tawag dun, para tayong nanonood ng balita tungkol sa parating na bagyo, may low pressure ba, para hindi masayang yung ating tanim at yung ating gasto sa abono. Kasi yung talagang yung pinaka tawag dun, yung pinoproblema talaga sa mga magsasaka mga farmers, yung expenses. So sa sunod mag-vlog tayo tungkol sa mga expenses ng ating palayan, kung ano yung kinakailangan ng ating palay. So yung unang pangailangan ng ating palay is yung abono talaga, kasi without abono hindi maganda yung resulta ng yung palay at wala kayong ma-harvest ng marami. So pag maraming abono, marami din tayong kikitain. So yan mga farmers, sa next vlog i-vlog ko natin yan. So mag-set tayo ng ating mga gawain, mag-set na ako ng mga less kung ano yung mga expenses ng ating mga palay. So nakita nyo mga farmers, kung kailan yung tubig, kasi wala tayong walang 1 week walang agas, walang tubig na dumadalo sa irrigation, kasi every week may rotation kasi dito mga farmers. Sa ibang lugar may agos ng tubig sa kanila, sa amin dito wala naman. So next month, ngayong Monday, bukas, kasi Sunday ngayon, walang agas din ngayon Sunday, kasi Monday to Saturday lang yung agas ng tubig. So bukas sa atin naman yung dumadaloy na tubig sa irrigation. So kailangan na natin ng tubig ng ating palay, kasi pag parating ganyan, kunti-kunti lang yung okay lang yan, makunti-kunti mga farmers. Yung wala talagang tubig yung iba, yan nakita nyo, pag walang tubig yung iba, yung damo, yung mayabong yung damo pag walang tubig yung ating palay. So kailangan talaga tubigan yung ating palay para wala siyang damo, kasi yun yung pinaka-importante, walang damo. Kasi pag maraming damo yung ating palay mga farmers, tawag doon, sila yung maraming sinusipsip na abono kaysa sa palay, kaya yung palay natin hindi madilaw, madilaw siya at hindi berde, hindi yung green pala, hindi siya green yung ating palay. So yun, green na green yung palay yun, kumpara sa yellow talaga, wala tayong ikumpara ko sa yellow na madilaw na palay, pero wala tayong madilaw na palay kasi nabunuhan ko to Tuesday, nabunuhan ko tong Tuesday, kaya yan yung resulta ng ating palay. So yan mga partners, yan po yung ating vlog for today, yung resulta ng ating ginamit na abono na Atlas 14-14-14 kompleto sa abono, at yung Atlas 4600 urea yung pinag-combine natin, kaya yung ang resulta ng ating palay ay ganyan. Sobrang ganda yung resulta ng ating palay. Yan. Yan, pinag-iigihan na talaga natin ng mga farmers na maganda yung ating resulta ng ating palay. So, at sa ulitin mga farmers, kung bago ka pa lang sa akin channel, paki-like naman mga farmers, at mag-subscribe ka, at click mo na rin yung notification bell po para lagi kayong updated sa ating
buhay magsasaka sa pating palayan. Maraming salamat. Bye po. Do you want to know?